Mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat, mga mahal kong mga kamundo. Narito na po ang ikalawa at huling bahagi ng ating kwentong pangkababalaghang, ating pinamagatang ang sabongerong mangingisdang napadpad sa isla ng mga engkanto. Dito lamang po sa ating mumunting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. At nang makarating na nga ang bangkang disagwang sinasakyan ni Lolo Delfin sa dalampasigan, nakita kaagad siya ng ilang mga mandaragat ng kanilang baryo. Teka lamang pareng Romeo, hindi ba si Delfin yung nasa bangkang yon? Oo nga pare, siya nga yan, teka lang, buhay siya. Hindi ba ito sapang siya'y nawawala dahil inabot siya ng masamang panahon sa karagatan? Pare, mag-iisang linggo na, magmula nang mangyari yon. Tama ka pare, pero buhay na buhay si Delfin. At hayon, tingnan mo, naglalakad na siya pauwi sa kanilang bahay at parang may hawak siyang isang inahing manok. Oo nga pare, naku tiyak na magugulat ang kanyang pamilya sa kanyang pagbabalik. Totoo at nangyari ang mga sinabing yun ng isa sa kanyang mga kababaryong nakakita kay Lolo Delfin dahil halos mahimatay sa pinaghalong emosyon si Lola at maging si Naitay. Emosyong gulat at saya sa kanyang pagbabalik magmula sa isang linggong pagkawala ni Lolo Delfin. Itay, papaano po kayo nakabalik? Saan po kayo nanggaling at ano pong nangyari sa inyo? Ang gulat na tanong ng nooy binata pang si Itay kay Lolo Delfin. Bagay na labis na mga kinagulat yon ni Lolo Delfin dahil anong isang linggo? Isang linggo akong nawawala. Ang pagkakalam ko, isang araw lang akong hindi nakauwi. Magmula nang inabot ako ng masamang pag-alboruto ng panahon sa karagatan. Ngunit nang ipinaliwanag sa kanya ng kanyang mga anak na totoong isang linggo na halos siyang nawawala, ay do'y naniwala na nga si Lolo Delfin na totoo ang mga sinasabi ng mga ito. Nagtaka pa sila dahil merong dalang isang inahing manok si Lolo. At sa halip na sabihin niya ang totoo sa kanyang pamilya, na siya'y napadpad sa isla ng mga engkanto, ay mas minabuti na lang ni Lolong ilihim na yon. Mga anak, napadpad ang aking bangkang. Mga anak, napadpad ang aking bangkang. Nang ito'y tinangay ng malakas na boltahe ng karagatan sa isang dalampasigan ng ating kadikit baryo, kung saan ay malayo yon sa mga kabahayan. Doon muna ako nagpalipas ng mga ilang araw, at ang dahilan kaya may dala akong isang inahing ito. Dahil sa ito'y nakita ko sa isang gubat habang ako'y naghahanap ng mga prutas. Hinuli ko ito at naisip kong dalhin rito. Pinaniwalaan ng kanyang pamilya si Lolo at hindi na importante pa sa kanila kung saan nakuha ni Lolo ang inahing manok na yon, dahil para sa kanila ang mahalaga'y kapiling na muli nila si Lolo. Mabilis na kumalat sa kanilang baryo ang pagpabalik ni Lolo Delfin. Samantalang sa tulong ng mga anak ni Lolo na si Naitay Raul, ay bumuo sila ng isang kulungan para doon ikulong ang inahing manok na dala ni Lolo Delfin. Nagpatuloy sa pangingisda si Lolo at nakapagtatakang tila ba'y naging maamo sa kanya ang mga isda dahil magmula nang siya'y mapadpad sa isla ng mga engkanto at mangisda ay naging mabiyaya na sa kanya ang karagatan. Walang araw na pumapalaot si Lolo na wala itong dalang maraming huling mga isda, mga iba't ibang uri ng mga isda. Nagpatuloy ang swerteng yon ni Lolo sa pangingisda hanggang sa sumapit na nga ang mag-iisang buwan magmula nang bumalik si Lolo sa kanilang baryo, kasagsaga ng pagbuhos ng ulan. At gabi ng mga pagkakataong yon, nagpasyang lumabas si Lolo sa kanilang bahay, dala ang payong upang silipin sa kulungan ang inahing manok na bigay ng hari ng mga engkanto sa kanya. Do'y nagulat at nagtaka si Lolo dahil sa ito'y mayroong 7 mga itlog na kanyang nililimliman. Nagtataka man siya nagawa naman niyang matuwa dahil magkakaroon na ng katuparan na magkaroon ng mga alagang mga manok panabong. To make the story short, mas lalo pag natuwa si Lolo nang mapisa na ang 7 mga itlog na yon at naging mga sulog na ang mga ito. Dahil walang ni isa man doon ang magiging inahin. Dahil sa lahat ng mga yon ay mga manok panabong o magiging mga tandang
7 mga sulog na sa pagkakaalam ni Loloy, lahat ng yun ay mga matataas na uring mga abuhing panabong. Nakapagtataka ito. Ang mayahing panabong ni Paring Luciano ang bumarako sa inahing manok na ibinigay sa akin ng hari ng mga engkanto sa islang yon. Pero ba't lahat abuhin ang 7 mga sulog na ito? At hindi lamang basta-bastang mga abuhin kundi ay matataas na uring mga panabong ito. Teka lang, nasaan na ang inahing manok na yon? Na andito lamang yon kanina. Magmula ng mga araw na yon at sa mga sumunod pang mga araw ay hindi na kailanman nakita pa ni Lolo ang nasabing inahing manok na yon na ibinigay sa kanya ng hari ng mga engkanto sa isla. Inisip na lang ni Lolo Delfin ay napapanahon na talagang mawala sa kanya o di kaya binawi na yun sa kanya ng totoong nagmamay-ari noon, ang hari ng mga engkanto. Ganoon pa may nakaramdam si Lolo ng saya dahil magkakaroon na siya ng matatawag ng sariling pag-aaring mga alagang mga panabong. Sa patuloy pang paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay mas lalo pang nagiging mapustura ang mga sulog. Naging mga tandang na nga ang mga ito o mga panabong na bagay na ikinatuwa ni Lolo Luciano. Si Lolo Luciano matalik na kaibigan ni Lolo sa harapan ng inuman at palagi niyang nakakasama sa agmang lugar na mayroong mangyayaring salpukan, hanggang sa silang dalaway nagplanong mag-inuman sa mismong balkonahe nila Lolo Delfin at Toy. Hindi ba tama ako, Paring Delfin? Masarap sa pakiramdam ng isang tulad nating sabongero ang mayroong inaasikaso at inaalaga ang panabong. Hindi katulad ng pupusta ka na lang sa isang panabong na hindi mo alam kung papaano ito ikinukondisyon ng kanyang amo. Kaya nangyayari, kadalasan talo ang pinupustahan mo. Ang sabi pa ni Lolo Luciano kay Lolo Delfin. Sa bagay, Paring Luciano, may punto ka riyan. Masarap nga sa pakiramdam na inaalagaan mo sila. Hindi mo itinuturing na isa lamang hayop o isang panabong, kundi ang ituring mo silang isang kaibigan. Araw-araw mong inaalagaan at pinapakain at hindi sinasalbahe. Ang kanyang ugali ng isang sabongero sa kanyang alagang panabong, Paring Delfin, ay magandang kombinasyon. Kaya nga tinawag natin silang mga alagang panabong para alagaan, di ba? At hindi upang saktan. Pareho lamang tayo, Paring Delfin. Dahil ako man sa aking mga panabong ay ganoon rin. Nga pala, Paring Delfin, may naisip ako. Ano yun, Paring Luciano? Makikisuyo sana ako sa isa sa mga anak mong lalaki na kung pwede ba pumunta muna sila sa aming bahay at kunin sa loob ng aking kulungan ang aking hiraw na panabong at hingin na niya sa asawa ko ang mga gloves para sa mga panabong. Pare, wag mong sabing. Oo, pare, isa sa mga buhing mong yan na nakikita natin ngayon ang kakargahan natin ng gloves upang i-sparring sa aking hiraw. Nang sa ganoon ay makita natin kung papaano ang mga yan pumalo. Kasama yun, pre, sa paraan ng pagkukondisyon. Kasama yun, pre, sa paraan ng pagkukondisyon nating mga sabongero sa kanila. At dahil sa naisip ni Lolo na walang mali sa mga sinabi ng kanyang kaibigang kainuman, kung kaya't pinagbigyan niya ito at si Tay Raul ang kanyang tinawag at inutusang pumaroon sa bahay nila Lolo Luciano. At nang makuha na at matala ni Itay ang isang hiraw na panabong at ang mga gloves, ay doy. Paring Delfin, alam mo bang itong hawak kong hiraw na ito ay ito ang mas malakas pumalo at mas mabilis sa lahat kong mga panabong. At alam kong alam mo nang marami na itong naipanalong mga laban. Kaya naman, pare, ano pang iniintay mo? Lagyan mo na ito ng gloves at yun din ang ating gagawin sa isa sa mga abuhin mo. Sinunod ni Lolo si Lolo Luciano at isa sa mga abuhing panabong niya ang nilagyan niya ng gloves at nang magsimula na ngang magpagbaka ng hiraw at isa sa mga abuhin ni Lolo ay doy. Terrible, imposible ito. Napakabilis, pare, at napakalakas pumalok ng abuhin mo, pre. Mabilis nang naiiwasan lahat ng mga pagpalo ng aking hiraw at mabilis rin at malakas itong gumanti ng mga pagpalo. Ngayon lang ako nakakita ng gantong uri ng panabong. Ang mga sinabing yun ni Lolo Luciano kay Lolo Delfin, ayun din ang mga katagang naglalaro sa isip ni Lolo Delfin. Pareho silang namangha
Sa kakaibang ipinamamalas na galing ng abuhin ni Lolo at halos lahat ng 7 mga abuhin ni Lolo ay pare-pareho ang kakayahan sa larangan ng bakbakan. Pre, tamang-tama. Ngayong darating na linggo ay merong mangyayaring salpukan sa kabilang pareyo. Sa mismong pareyo nila Anoy. Ang sabi ni Lolo Luciano. Sa pareyo nila Anoy? Hindi ba't si Anoy ang personal na magtatari ni Boss Solomon na merong mataas na uring panabong, isang fighter? At kung tawagin ay dalusaping sunog, sunog ang mga paa, kulay itim, maging ang kanyang tuka. Tumpak pare, tamang lahat ang mga sinabi mo. At paniguradong hindi mawawala sa araw na yon si Boss Solomon. Kaya naman pare, kung papayag ka sana ay isa sa mga abuhing mong yan ang ating dadalhin doon at ipapakita kay Boss Solomon. Ang sabi pa ni Lolo Luciano. At dahil sa naisip ni Lolo na para saan pat nag-alaga siya ng mga panabong kung hindi naman niya ito ihahanap ng makakatunggali, kung kaya't pumayag siya sa gustong mangyaring yon ni Lolo Luciano. At nang sumapit na nga ang araw na yon ay magkasama silang dalawang dumalo ng sabong sa baryo. Sa baryo nila Mang Matriano o mas kilala sa tawag na si Mang Anoy. Dala ni Lolo ang isa sa kanyang abuhing panabong. At nang sila'y makarating na nga ng sabungan ay do'y hindi nga nagkamali itong si Lolo Luciano. Dahil nakita kaagad nila doon si Mang Anoy at ang kanyang among pinaglilingkurang si Boss Solomon na mayroong hinihimas na isang mataas na uring dalusaping sunog. At katulad ng napag-usapan nilang dalaway, lumapit sila kina Boss Solomon. Anoy, ang dalawang ito, makikilala mo ba sila? Ang tanong ni Boss Solomon kay Mang Anoy. Opo boss, si Luciano yung may hawak na manabong na isang abuhin at yung isa ay si Delphin. At pareho silang mga sabongerong taga-kabilang baryo. Luciano, ano bang atin? Ang sabi at tanong ni Mang Anoy kina Lolo Luciano at Lolo Delphin. At do'y sinabi ni Lolo Luciano sa kanilang gusto nilang ibangga sa kanilang dalusaping sunog ang abuhin ni Lolo Delphin. Kung sa bagay sa tingin ko'y may kakayahan niyang iyong panabong sa aking dalusapi. Kaya't sige, pagharapin natin sila. Anoy, tawagin mo ang sintisyador ng sabungang ito at ipagbigay alam mo sa kanya ang napipintong bakbakan ng dalawang mga panabong na ito. Itong aking dalusaping sunog at ang abuhing yan. At ikaw namang Delphin. Kayong dalawa, kumuha na kayo ng mga upahang magtataring. Magkakarga ng tari sa inyong abuhing yan. Si Mang Benitong isang upahang magtatari na naroroon ang kinuha nila Lolong magkakarga ng tari sa kaliwang paanan ng abuhing panabong. Kasunod noy, imbis na si Lolo Delphin ang papasok ng sabungan upang siyang magbibitaw sa kanyang abuhin, ay naisip ni Lolong si Lolo Luciano na lang ang gagawa ng kanyang papel. Sigurado ka parin Delphin na ako na ang gagawa ng iyong obligasyon? Oo pare, dahil higit na mas dalubhasa ka sa larangang ito. Sige pare, pero pagkakatandaan mo ito, markahan mo na ang araw na ito. Dahil tinitiyak ko sa iyong masasaksihan ng lahat ng mga tao sa sabungang ito ang malalakas na mga pagpalo nitong abuhin mo. Ang sabi pang muli ni Lolo Luciano. Pagkapasok niya ng sabungay, naging abala kaagad ang sintensyador at Kristo at iba pang mga namamahala ng sabungan ng pareho nila Mang Anoy sa pag-aasikaso sa mga perang pusta. Ganoon rin ang kasalukuyang makikita sa dalawang magtatari. Abala rin ang mga ito sa pagkakarga ng mga tari sa mga panabong. At pagkatapos noy, pinagharap na si Lolo Luciano at Boss Solomon sa gitnang bahagi ng sabungan, sa gitnang bahagi ng loob ng sabungan. At pagkatapos na gumanti ng mga pagtuka ng dalawang mga panabong, ay inalis kaagad nila ang mga kaluban ng mga tari at magkasabay nila itong binitawan. Masyadong namangha ang lahat ng mga tao sa abuhing panabong ni Lolo dahil binayo kaagad nito ng mga malalakas na mga pagpalo ang kanyang katunggaling dalusaping sunog. Sa bawat pagtayo nito nariyan kaagad sa kanyang harapan ang abuhing panabong. Magkailang beses nitong pinilit na iwasan ang mga pagpalo ng aming abuhin.
Ngunit nabibigo ito hanggang sa ito'y makorner ng abuhin sa pinakang sulok ng sabungan. At doon ito pinagsawa ang ibaon ng abuhin ang kanyang kargadang tari sa iba't ibang parte ng kanyang katawan o sa katawan ng dalusaping sunog. Paktay kaagad ang dalusapi at ni hindi man lang nito nagawang gumanti ng pagpalo sa aming abuhin. Ni hindi man lang nagtagal ang pakbakan ng mga ito dahil naideklara kaagad ng sentensyador ng sabungang panalo ang abuhin ni Lolo Delfin. Bagay na labis-labis na ikinatutuwa ng dalawang magkaibigan. Magmula noon ay nagpatuloy pa sa pagsasabong sina Lolo Delfin at si Lolo Luciano. Halos lahat ng kanyang mga abuhin na kanilang dalhin sa anumang sabungan ay nagdadala ng tagumpay sa kanilang dalawa. Walang nakakatalo sa mga ito, dahilan upang makilala si Lolo Delfin ng mga sabungero noon. Naging usap-usapan ang kanyang pangalan, lalo na ang kanyang 7 mga abuhing panabong. Marami ang nagsasabing marahil ay merong tangang mutya si Lolo para sa kanyang mga panabong. At ang iba naman sa mga ito nagsasabing baka raw isang engkantado ang mga panabong ni Lolo Delfin, kung kaya't walang nakakatalo doon. Ngunit dahil sa katanyagan o kasikatan ni Lolo sa pagiging isang sabungero, ay yun ang naging dahilan upang makalimot na nga siya sa pagiging isang mangingisda. Sa halip ay binuhay na nga niya ang pagiging sabungero. Hindi na siya pumapalaot. At ang nooy palaging magkainumang magkaibigan ay natuto nang makipag-inuman sa mga sabungero sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan. Kung sino-sino na ang kanilang nakakaharap sa inuman at nakalimot na si Lolo na magtabi ng pera para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Nasilaw siya sa katanyagang tinatamasa hanggang sa tumama sa kanilang probinsya ang isang malakas na bagyo at halos gibain ng malakas na hangin ang kanilang tahanan. Lasing noon si Lolo Delfin at huli na nang maalala niya ang kanyang mga alagang panabong dahil nang sila'y bumalik sa kanilang tahanan, nang sila'y manatili sa evacuation, ay nawawala na ang kanyang 7 mga panabong. Nakabukas na ang mga kulungan ng mga ito at wala ring makikitang bakas na sila'y ninakaw. Nakasarado ang pintuang bakod at merong kadina nang ito'y kanilang iniwan. Kasalanan ko ito. Hindi man lang ako nagtabi ng kahit ni kaunting pera sa bawat na ipapanalo ng aking mga panabong. Naubos lamang lahat ng iyon sa mga masasarap na mga pulutan, mga mamahaling alak, na halos ay araw-araw kong ipinapainom sa mga kainuman kong ang totoo yang ipa sa kanila'y hindi ko naman talaga kilala. Masyado akong naging kampante at inisip kong walang hangganan ang lahat. Ngayon, papaano ako magsisimula? Papaano na ang kinabukasan ng aking mga anak? Ang sabi ni Lolo sa kanyang sarili habang sila'y nagpapahinga sa kanilang silid tulugan at gabi na ng mga sandaling yon. At nang siya'y makatulog, ay dinalaw siya sa kanyang panaginip ng hari ng mga engkanto. Delfin, hindi ba't sinabi ko sa iyo noon na mayroon pang ibang magandang paraan upang maibigay mo ang magandang kinabukasan ng mga anak mo at hindi umasa sa sabong lang at ikaw lang ang makakatukla sa sarili mo? Kung ano yun, Delfin? Nang magising si Lolo, ay do'y napagtanto niyang bumalik sa nooy dati niyang araw-araw na ginagawa, ang pumalaot at mangisda, dahil yun ang paraang sinasabi ng hari ng mga engkanto. Nagpapasalamat pa rin ako na wala man sa akin ang mga panabong ko noon, pero ang swerte ng karagatan para sa akin ay nagpatuloy. Araw-araw pa rin akong pinibigyan ng maraming huli noon ng karagatan, at yun ang ginamit namin ng lola nyo, mga apo, upang makapagtapos ang inyong mga magulang sa bawat kursong ninais nila. Ang sabi sa amin ni Lolo Delfin nang siya'y nasa edad ng 71 at siya'y nasa aming poder na o sa poder na ng aking amang si Itay Raul. At dito po mga kamundo, nagtatapos ang ating magandang kwentong ito at sana po inyong kapulutan ng aral. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share ng ating mga kwento sa kanilang mga Facebook, sa mga hindi nag-i-skip ng ating mga ads.
At sa mga bagong subscribers, shoutout po sa inyong lahat mga kamundo. Hanggang sa muli po nating kwentuhan. Maraming salamat pong muli, mga mahal kong kamundo. At magandang araw o gabi po sa inyong lahat.